Sinundan ni Juan Bautista ang daan para kay Jesus. Isang mahalagang tao ang ipinagkikilala ngayon sa ating ebanghelyo. Siya si Juan Bautista, na tinatawag na forerunner or pangunahing tagapaghanda ng daraanan ni Jesus na ating tagapagligtas. Ang mapang-aping sitwasyong pampolitika sa panahong iyon ang dahilan kung bakit tumaas ang pagnanais ng mga tao para sa isang tagapagligtas. Kaya nga, ipinakilala si Juan Bautista upang ipaunawa sa kanila ang tamang paghahanda sa pagsalubong sa darating na tagapagligtas. Mahigpit silang pinangaralan ni Juan Bautista na ang seryosong paghahanda sa pagdating na Mesiyas ay ang paghahanda ng puso sa isang radikal at makabagong pamamaraan. Ang tanda ng pagbabago ng puso ay sinisimbolo ng pagtanggap ng pagpapabinyag upang ang mga kasalanan ay mapatawad. Si Juan Bautista ay ang anak ni Zacarias at ni Elizabeth. Siya ang tinutukoy sa aklat ni Propeta Isaías na taong sumisigaw sa ilang na maghahanda sa daan ng Panginoon. Ang misyon niya ay magpatotoo sa Mesiyas at ipakilala siya sa mga tao upang madaling tanggapin ang mabuting balita na ihahatid niya. Ang Espiritu Santo ang nag-udyok sa kanya upang mangaral, kaya nilibot niya ang buong lupain ng Jordan na ang mensahe ay isang panawagan ng pagsisisi at pagbibinyag. Ang binyag ng pagsisisi. Paano ba ginampanan ni Juan Bautista ang kanyang misyon? Ayon sa Katesismo ng Iglesia Katolika, si Juan Bautista ay tagapanguna ng Panginoon na sinugo upang ipaghanda ang kanyang daraanan. Propeta ng kataas-taasan, higit sa lahat ng propeta. Sa kanyang pangunguna kay Jesus, taglay ang espiritu at lakas ni Elias ay nagbibigay ng patotoo tungkol kay Jesus sa paraan ng kanyang pangangaral, binyag ng pagsisisi, at sa kanyang pagiging martir. Bilang tagapanguna, alam ni Juan Bautista na malapit na ang paghahari ng Diyos at kung ano ang mga paghahanda na kailangang gawin bago dumating ang Mesiyas. Walang iba kundi ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at pagpapabinyag. Iginawad ni Juan Bautista ang pagbibinyag sa mga taong umamin ng kanilang mga kasalanan, na kailangan nila ang Diyos at nagnais na mapatawad ang kanilang kasalanan. Ang pagsisisi ay hindi salitang pangdamdamin, kundi isang salitang aksyon. Ito ay isang pagbabago ng buhay na nagsisimula sa puso. Ang pagbinyag sa tubig ay panlabas na pagpapakita ng pagkamatay sa sarili dahil sa kasalanan at pagpapasya na bumangon muli at mamuhay sa isang bagong buhay kasama si Jesus na nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Makikita sa pamumuhay ni Juan Bautista kung paano dapat seryosohin ang paghahanda para sa pagdating ng Diyos. Pinaghandaan niya ang kanyang misyon sa pananalangin at pag-aayuno at sa paglimot ng sarili na humantong sa pag-aalay ng kanyang buhay para sa Diyos. Ngayong Adbyento, magandang tularan natin
si Juan Bautista na nagpatotoo kay Jesus at nagpakita ng halimbawa ng tamang paghahanda at pagtanggap sa Kanya. Paano ba natin mapaghahandaan ang pagdating ni Jesus sa ating buhay? Una, tulad ni Juan Bautista, ay maging mapagpakumbaba. Alisin natin ang sarili sa center stage, huwag bida-bida. Ikalawa, aminin at pagsisihan ang mga kasalanang nagawa. Bahagi ng pagpapakumbaba ay ang pag-amin ng nagawang kasalanan. Sapagkat sa pag-amin lamang natin, masisimulan ang pagpapanibagong buhay. Ikatlo, may pananagutan tayo sa isa't isa. Alalahanin natin noong tanggapin natin ang sakramento ng binyag, naging mga ampong anak na tayo ng Diyos. Bawat isang binyagan ay kabilang sa malaking pamilya ng Diyos. Kaya't, ikaapat, maging bukas tayo para sa lahat na hindi lamang limitado para sa mga binyagan. Katulad ng ating Diyos, niyayakap ang lahat at walang pinipili. Kung may espesyal man siyang tinitignan, ito ay ang hanggang ngayon ay hindi pa nagbabalik loob sa Kanya. Pagdating na Mesiyas, ating paghandaan, pagsisihan ang mga kasalanan. Ito ang panawagan ni Juan, ang propeta ng kataas-taasan.